Ayan, may problema si Shelo. Ang problema niya po, merong nakahiga doon sa pwesto niya. Tingnan niyo. Ayan. May nakahiga sa pwesto niya. Ay, astig! Huwag ka maingay, astig! Ayan. Mami Dib! Uy, huwag ka maingay muna. Magbibideo ko eh. Mami Dib! Alis ka dyan. Hihiga na daw si Shelo. Halika dito, Dib. Dito ka, hihiga na yung apo mo dyan, no? Naiyak na. Halika na na. Dib! Halika na dito. Tignan niyo po, ayan ang Shelo. Thank you, Mami Dib. Mabait si Mami Dib ako eh, oh. Ayan. Magpa-park na po si Shelo. Diyan kasi yung pwesto niya. Gusto niya dyan siya natutulog. Ayan, oh. Basta umiyak po yan ang nakatapat doon. Ibig sabihin may nakahiga dyan sa ilalim. Pinapaalis niya. Ayos na. Eh naman po, hindi naman po pagiging pa-spoil kay Shelo. Siguro po kahit kayo yung lumagay sa kalagayan namin, sa mga nangyari sa kanya noon, siguro, yung ginagawa namin ngayon sa kanya, bilang ano na lang po yun, yung pagmamahal na nabigyan siya ng chance na mabuhay ulit. Ayun yung ginagawa namin. Kasi minsan, madalas meron nagsasabi sa amin lagi na kawawa naman yung ibang mga par-babies namin kasi mas ini-spoiled namin si Shelo. Sa iyo, ma'am, na lagi pong ganun yung sinasabi na kawawa naman si Sorry o yung iba namin par-babies kasi hindi namin pinapansin lagi si Shelo. Siguro po kung kayo yung lumagay sa kalagayan namin na si Shelo po sa lahat ng hirap na pinagdaanan niya, tapos nabigyan siya ng chance na mabuhay ulit, siguro ganito rin po yung gagawin niyo sa kanya. Ayun lang po yung paliwanag namin. Pero lahat po ng par-babies namin, pantay ang pagmamahal namin sa kanila. Lahat yan mahal na mahal namin. Pag may sakit yan, hindi kami natutulog. Ginagawa namin yung lahat ng best namin para mapainom sila ng gamot, gumaling agad. Kasi ayaw namin magtagal yung sakit nila. Kasi pag once na yung alaga natin, nagtagal ng ilang araw yung sakit nila, doon na po nagsisimula na pwede silang mawala sa atin. Kasi pag tumagal-tagal yung sakit nila, mahirap na po talaga silang makarecover. Kaya habang maaga pa, unang sakit pa lang, unang araw, kailangan po talaga natin gawan agad ng paraan para gumaling agad yung nararamdaman nilang sakit. Ayan. Maliwanag ko lang po. At si Barako po hindi siya pumapayat dahil si Shelo lang yung aming napapansin. Si Barako kaya siya pumayat ng kaunti ngayon dahil nga po merong nag-hit dito sa aming bahay. Ganun naman po talaga yung mga lalaking aso. Pag merong nag-hit, medyo pumapayat talaga sila kasi nga po yung ano nila, isip nila laging nandun sa babaeng nag-hit. Kaya po medyo payat si Barako ngayon. Hindi po dahil yun kay Shelo o hindi namin siya napapansin. Kasi si ma'am kasi, lagi yung nagko-comment. Basta may post ako kay Shelo, lagi siya nagko-comment na ini-spoil si Shelo. Bakit si Shelo lang, yung iba kawawa. Ito po yung paliwanag lang sa'yo, ma'am. Sana, nare-replyan kita pero ito po, paliwanag ko na talaga po to sa'yo. Kasi alam ko magre-react ka na naman dito sa video na to. Ayun lang po yung paliwanag ko, ma'am. Ano lang to, paliwanag na maayos lang po. At nagpapasalamat naman po ako sa palaging panonood sa amin. Ayan. Salamat po kung mauunawaan nyo po. Ayan. God bless. Good morning po sa ating lahat. Yung mga marites eh, oh. Kasi si papa nila nasa labas. Pinapawiwi ang sinabara ko, yun. Ayan, kaya po ganyan kaingay si Astig kasi nga may nag-hit. Hit days ni Ronda. Ayan si Ronda, oh. Si Gracia tapos nang mag-hit. Si Perla, hit days din ni Perla. Si Ronda saka si Perla, patapos na rin yan kasi nakakailang weeks na sila. Ayan si Ronda, oh. Very good, Ronda. Very good, Ronda. Pansinin niyo po yung mata ni Ronda. Yung isa, kaya yung iba, nagko-comment naman na maliit ang mata ni Ronda kasi nga po magkaiba ng kulay mata niya. Etong isa na to, ayan o, yung maliit, kulay puti po yung kulay ng eyelid niya. Yung isa naman, kulay itim ang kulay. Ayan, kaya siguro maliit tignan.
Ayan po ulit. God bless po sa atin. Salamat po. Happy Friday. Happy Friday po sa ating lahat.